Welcome one and all to the Cine Geeks podcast where movies, TV, and all things geek collide. It's December 2nd, 2023. I'm Roy, still joined by my lovely co-host, Angela. Hello! Hey Angela, medyo bibilisan na natin tong intro natin ngayon because we're gonna be talking about a movie na we're raring to just dissect as quickly as we can get to it. Yes. Yes. Fresh from the cinema. Oh, fresh na fresh pa. And that movie we're gonna talk about today is the latest installment in the classic Regal Films franchise, which is Shake, Rattle, and Roll Extreme. Yes. So this is, if I'm not mistaken, the 16th installment in the franchise. Yes. And coming back after 9-year hiatus. 9 years na hiatus. So, Tagal din palang wala, no? oo, sobrang tagal na nagpahinga. Pero what a comeback. Yes. So, super. Indeed. Yes, but before we continue, we'd like to remind everyone who hasn't done so to please follow our podcast wherever you listen to podcasts like Spotify, Apple Podcasts, and YouTube. Also, set your players to automatically download our new episodes so you don't miss out on our fun Cine Geeks conversation. Also, please don't forget to follow us on Facebook, Threads, and Instagram so you can join in on the fun. Yes, so with that out of the way, let's go ahead and talk about Shake, Rattle, and Roll Extreme. Okay, so as with any Shake, Rattle, and Roll movie, okay, we have 3 different episodes. Or chapters. Or chapters, yes. Of course, hindi sila connected. Yeah. Hindi. Pero, we're gonna go about this one chapter, quote-unquote, at a time. So, the very first chapter that we saw is called Glitch. Okay? And that one is directed by Richard V. Somes. Yes. Or Soames. I Yes. don't know. I'm sorry if I... It's okay. So, just a non-spoilery background for Glitch. Okay, so this chapter tells the story of a little girl that has a very dysfunctional household life or home life. And she finds solace in a very eerie, creepypasta-like video on the internet. Yes. Yan, so hanggang doon na lang tayo muna. Pero, Ange, what did you think about the first episode in this film, Glitch? Well, first off, ito yung pinakamalapit dun sa lumang Shake, Rattle, and Roll feel. Medyo classic ang dating niya. Even the scares, even the jump scares. It was very reminiscent of the old Shake, Rattle, and Roll films na parang yung mga LRT or yung mga movies pa nila Janice, ganon. And I can't help but see the similarity between Poltergeist. Kasi it's also a character or parang an entity na galing sa gadget or sa TV or sa ano. Medyo may pagka-Black Mirroring nga siya eh. Actually, 'Di ba? Parang Black Mirror / Twilight Zone. mas Black Mirror pa siya dun sa quote-unquote horror episode ng Black Mirror. Itong Glitch. Kasi ano siya eh, related sa technology. Oo, tama. Very addicted kasi to gadgets yung bata. Yung anak ni Isa Calzado. Yes. And there was also this parang flashback scene na it's happened before. Oh, we were introduced to a parang small little scene, tama, na introduces us to the quote-unquote villain of this chapter. And it was set in California. Akala ko connected siya na parang si Isa na yung bata dun sa ano na yon, but it's not. It was not hindi naman. implied na it's the same character, 'di ba? Alam mo yung supernatural element niya. Nakakatuwa kasi sobrang convincing. And yung mga jump scares niya were very syncopated. What is syncopated for our non-musically inclined listeners? Okay, why don't you explain that? Okay, sige. Pag sinabing syncopated, just ELI5, ganun. Para siyang wala sa beat. Kasi kung halimbawa, pag sinabi mong in perfect beat yung kanta, 1, 2, 3, 4. Yung syncopated, off-beat siya. Yeah. So, usually, kapag sinabing syncopated yung jump scares niya, hindi siya yung parang yung, alam mo ng beat 1, 2,
You're expecting Hindi. it at 3, Oo. pero it comes at 1.5 or 2. Yun. Parang Yun. ganon. Ganun yung scare na pag papasok siya bigla doon sa moment na hindi mo ina-expect. So, yan. That's it. Anything to add pa? The acting, ako gusto ko talaga si Donna Cariaga eh. She is a very promising character actress. Seeing her from a very good girl and here siya yung yaya ng mga bata. Sobrang may natural feel eh dun sa acting and delivery ng lines niya. It doesn't even feel scripted with her. Oo, kung tutuusin yung mga lines niya, siya yung parang, kasi of course, horror or supernatural, meron niyang yung demons, tapos merong syempre yung represented nung yung the good guys, the light, yung religious entity. Mhm. Yung kanyang mga lines were, of course, saying na parang ano yung makakatalo dun sa entity, which is yung mga blessed na mga items, ganyan. Pero tama ka dun eh, hindi nagkakama-cross as cheesy or parang pilit yung mga linyahan ni Donna as si Yaya Hasmin. Yeah. Kasi sobrang ganda nung performance niya eh. Sobrang natural eh. Alam mong informed siya nung in real life, in Filipino culture. Kahit sino sa atin, no matter how much we say na parang, hindi ako religious, may shorthand knowledge ka niyan eh. Parang siyang nasa DNA mo eh. Yung ganun yung parang pinakita niya na performance na it's like anyone you know who would tell you na parang the only way to beat something like this is yung gantong may papabless ka or yung mga santo, ganyan. Yeah. Ganun yung tama, that's how I think you mean doon sa ano. And also, in any supernatural film, may mga cynic. Pero, yung counterpart nun, you need to have a strong believer. True. Yun. And siya yung nag-represent nun. Kailangan grounded talaga yung believer na character para siya yung nakakaalam ng answers kung paano i-defeat yung evil eh. Oo. So, yon na gampanan niya talaga yung role na yun effectively. Of course, Isa Calzado is Isa Calzado. Yes. She reminded me of her Encantadia days. We'll Without get to that. any We'll get to spoilers. that moment later on. We'll get to that later on. Pero, ikaw, anything else to add about this? Yeah, that's my initial thoughts. What about you? What did you think of Glitch? Ako, na-impress ako doon sa acting ng bata. Yung bida, yung si Laika. Her name's Jewel Milag. For the story to depend on yung isang bata na siya yung bebenta nung malevolence na na-encounter niya, nung evil na nakaharap niya. It can either go very, very bad, na parang sobrang over the top yung acting ng bata, na parang iisipin mo na, ano ba to? Parang ano naman, ang OA naman. Or sobrang naman yung muted, na parang, uy, bata, galaw, tuod. Hindi. Or parang hindi convinced na haunted siyang bata. Tama. Ito, sobrang ramdam mo yung authenticity nung pwede siyang magyari talaga eh, na this little girl is very isolated. Yung kanyang literal friend is yung yaya niya. Sinatry niyang makahanap ng comfort dun sa nanay niya. Ini-ignore siya ng nanay niya to focus on work. Yung half-sibling niya, literal na tawag sa kanya demon. So, syempre, yung ganyang klaseng, yung bata na ganyan yung trato, talagang mag-gravitate yan to somewhere that makes her or him feel validated. Napaka-vulnerable niya. Oo. And Jewel absolutely nails it. Yung ganong performance ng bata na talagang naghahanap ng comfort in any way as a child. Yung isa pang nagustuhan ko dito, sorry, incoming WWE reference. Hindi ko alam kung nahuli mo to. Hindi ko alam kung nahuli mo to. What? Yung What is it? may chant kasi doon to Okay. yung para doon sa yung evil na may part na sabi yung let me in. Yan. So, syempre, kasi May horror movie by the way na ang title Let Me In. yun din, oo. Pero, yung yung statement na yung let me in, tapos yung setting nung kung saan sinabi yun, reminiscent siya nung Firefly Funhouse ni Bray Wyatt. Of course, recently passed away. Pero yung kanyang final na tumatak na character work in the WWE is as
Bray Wyatt / The Fiend. And yun yung kanyang gimmick ba na meron siyang parang children's TV show host siya na merong demonic undertone. Parang may subliminal messaging. Oo. Parang ganon. So, yun lang, na-notice ko lang yun. And also, of course, yun nga, yung sinabi mo kanina na napaka-reminiscent niya ng mga lumang Shake, Rattle, and Roll. I actually found it na it was very appropriate that something very cheesy happens at the end. Kasi ganun yung signature nung series na yes, there's going to be some sort of resolution to the story, pero it's going to be supremely cheesy or supremely dumb. It's the Filipino signature. Yun, pero dahil nga para siyang napaka-throwback nung quality nung episode, nung glitch, na you just forgave it An homage, if you will. Parang siyang ganun. Yun. So, for us, I guess, as far as the things that we liked about it, yun siya. One thing lang na we'd like to point out sana that could have been improved dito sa episode na to, na again, non-spoilery, the climax goes on for so long. Actually, I remember nung nakaupo ako doon, bumulong ako sa'yo na, paano kaya ito matatapos? Kasi parang it's going in circles na. Medyo nag-suffer siya dun sa yung parang common na sakit ng horror movies na Filipino, yung kailangan protracted yung struggle sa dulo. Hindi naman masama na maging mahaba yung climax kung meron siyang stages or para siyang merong parang levels kumbaga. Pero kung ganito na paulit-ulit siya dun sa kanyang actions, medyo nakaka-exhaust na siyang panoorin. Although, yun nga lang yung masasabi natin na thing that it could have improved on. Pwede sana maging tighter yung last part nung glitch. Pero, well, I can also add na medyo nahilo ako or medyo masakit sa mata yung camera shots nung climax part na yon. Hindi ko na makita kung ano yung nangyayari, and then kapag ka nag-establishing shot na siya, nagugulat na lang ako na ay nangyari pala yon sa kanya. Parang na-hit pala siya dito sa part na to ng katawan niya, pero hindi pinakita kasi sobrang shaky, masyadong madilim, tapos hindi mo na ma-establish kung paano siya na damage or paano siya na hit dun sa part na yon, kung paano niya nakuha yung mga injuries na ganon. Tama. Actually, wala na rin akong ma-add. Yun na yung din inaisip ko kanina. Pero nitpicks na lang yun All in all, nag-enjoy naman ako, and at saka yun nga siya sobrang nga niyang throwback nga na kahit yung ganong klaseng sobrang haba ng ending, it's Filipino horror. It's signature Filipino horror na talagang ang haba nung boss fight, quote-unquote, ganun. It really stretched out para marating yung cheesy ending. Siguro, out of 5, how would you rate this first chapter glitch? Siguro kung grade. Letter grade na lang? Letter sige. grade. Sige, letter grade. Siguro kung letter grade, it's a solid C for me. Same. C+. Siguro pinaka mataas pwedeng ibigay. Dahil ako C. Hindi naman siya yung parang pangit. Hindi, pero siya, we've seen it so many times before. Yeah. So, yan. For glitch, you gave it a C. I gave it a C+. Okay, so let's move on to the second episode of Shake, Rattle, and Roll Extreme. And ito yung pinaka-excited tayong pag-usapan. And let me just start off with ang ganda ng poster. Oo. Sorry, sige, go. We'll talk about that. Yes. Ito yung favorite ko na movie poster. Poster pa lang na-intrigue na ako. Sabi ko, this is cool. Galing, no? Oo. We're looking at it right now. Para siyang body horror, no? Well. Sige. Let's get to it na before we slip pa. What did you think of Mukbang, yung second episode ng movie na to? Wala kang logline na sasabihin dun sa mukbang? Mahirap siyang pag-usapan, Gusto ko, kasi talagang, this is something best experienced with nothing. Talagang no knowledge of anything. Huwag niyo panoorin yung trailer, please. Ako, I didn't even watch the trailer.
Ako kanina ko lang napanood yung trailer dun sa Shangri-La na yung big board nila. I just surmised from the title na, okay, mukbang, this is food or parang, nahulaan ko siya actually. At saka kasi nakita ko na parang kinast si Ninong Rai, yung awesome food vlogger. Yes. By the way, thank you Ninong Rai. Sa'yo ako natuto na magluto ng pancit canton sa frying pan. Yung isa sa mga unang video mo. Stir-fried Oo, pancit canton. Stir-fried pancit canton. Thank you po. So, nung nakita ko na cast siya, parang, si Ninong Rai, part ng Shake Rattle and Roll. Did not know he could act. Oo, pero dito para siyang... He's a scene stealer. Sige. Let's get to it. What did you think of mukbang? Ito yung favorite ko actually. This is very modern. Sobrang niyang of its time. It's very 2023. Yes. Especially at the height of influencers and clout chasing and all that. Sobrang tuwan-tuwa ako na makita na sobrang raw. Para kang a peek behind the curtain ng mga influencers, ng mga YouTubers and vloggers na yung nagsasama-sama, nagko-collab para mag-benefit silang lahat and for the quote-unquote algorithm. May sinabi ka nga kanina din na para siyang feels na mockumentary. Para siyang mockumentary kasi may mga pan and zoom na parang parang The Office At na. saka yung mga first shots na yung halimbawa ito sige, so quick background, non-spoilery. This episode is about a group of influencers coming together to shoot a quote-unquote collab video na magmumukbang daw sila sa isang bahay nung influencer na trying to come up the ranks, so to speak. So they invited the biggest influencers na may fina-flash pa nga kung ilang millions yung subscribers nila Ang ganda nung ang ganda nung flourish na yun, yung ginawa ni Gerald Tarog. Talagang, yes, sobrang chef's kiss. Ganda. Alam mo, I would watch a full-length film itong mukbang na to. I wish this was an entire movie of its own. Ako din, talaga. Sobrang niyang interesting. Alam mo, nakakatuwa kasi may the characters are like parang Riverdale. They're Gen Z, napaka-odd ng mix ng mga characters nila. Pero sobrang ganda nung dynamic nila. Funny you mentioned Riverdale kasi sabi mo sa akin na may isang influencer dito na She appeared in Riverdale. Si AC Bonifacio. Yes, she was. Ashley. And yung sobrang whimsy niya reminds me of the stories in American Horror Story. The characters were so flamboyant and over the top. Pero you know that there are influencers who behave and who speaks, who acts like that. Oo, nakakatuwa kasi it's so funny and it's unapologetically funny. Napaka-dark nung comedy niya. Para sa akin yung, maliban kay Ninong Rai, we'll get to him in a moment, yung isang pinaka-favorite ko dito na cast member is si Esnir Ronaldo, si Beyonce. Ranolio as Beyonce. At saka yung kanyang friend / assistant ata, si Adele. Played by Fee Palmos. Silang dalawa yung sobrang nagdala nung comedy nung setup part nung episode Talagang yung kakulitan niya, napaka-natural. Ang ganda niyang pang disarm sa'yo for what's about to come doon sa episode na to. Yan. So of course, this being a Shake, Rattle and Roll episode, something is about to go horribly wrong sooner than later. And the way that it goes wrong is actually one of the most interesting ways that it has gone wrong dun sa film series na to. Since mukbang yung title nung video or nung episode, I think you can surmise na kung what it is. Yes. Pero ikaw, what did you think of the way that the quote-unquote horror was presented dito sa episode na to? It was so refreshing. It was refreshingly good. Yung humor ni Gerald Tarog dito, parang Eli Roth. Yes. Tama siya. Yun, tama ka doon. And that is very high praise coming from me. Napakatanging cheek ng mga jokes niya. And there
are even jokes na talagang mapapa ROFLMAO ka. May isang specific dun na parang sobrang tense na ng moment. Tapos, Nagla-live sila. Nagla-livestream pa sila habang... In a very tense moment. Oo. Tapos dun sa kalagitnaan ng live streaming nila habang kinakalampag yung pinto nila, nakapagbagsak pa ng sponsorship tong isa. Talagang nakita, napatayo talaga ako sa tawa nung kanina. Oh my God. Sobrang, oh my God. Ang ganda nung it's funny because you know na people who are like that in a situation like that will do exactly that. Alam mong hindi siya nalalayo pero yung absurdity and the reality of that thing. They are so full of themselves and that is the best thing. Grabe yung Tsaka din, yan, sige. Si Esnir, tsaka si Fee. Yung kay Fee naman, yung si Adele, isa siya dun sa mga unang victims itong evil dito sa mukbang. And ang nakakatawa dito kasi, well, not giving anything away, pero merong transitional period dun sa parang nung napuruhan tong si Adele. Ang nakakatawa dun is, parang akala mo magiging straightforward monster siya kasi na-turn siya kuno. Pero yung gusto ko nung parang monster siya, nung na-retain pa rin niya yung kakulitan nung si Adele. Tapos it leads to a moment later on in the episode na may isa tayong parang influencer na sinundan, tinry niyang mag-pass as one of the monsters. And then, of course, mahuhuli siya. Pero yung the way na nahuli siya, another ROFLMAO moment. ROFLMAO. Oo, grabe yung... hindi ko in-expect yun. Talaga nung biglang yun. And ang ganda na. tuwan-tuwa ako kasi coming from Thanksgiving, we watched that last week. Sobrang parehas yung humor niya. Yung talagang they made a joke out of these people na they're not really the most likable people. Pero it's funny how they get their comeuppance. Parang ganon. True. Sobrang chef's kiss. And that brings us to Ninong Rai. Yung sa akin yung MVP nitong episode na to. If you're not aware of who he is a food vlogger. So parang ginagamit niya yung kanyang dry humor alongside, of course, cooking. Yan, ganun siya. And he does exactly that. It translates very well sa sine, yung kanyang act. Kasi parang, siya yung parang chef-fluencer na dinala lang doon para magluto. So, sobrang exasperated na niya na parang, ano ba naman to? Mga hindi marunong magluto. Ako na lang yung kinalagad. I'm so over this. Ganon siya. Tapos, yung may moment doon sa patapos na nitong mukbang na talagang sobrang... Yun ang one of the best. We're not gonna spoil that. Pero, yun talaga yung it ended on a period. And it was Ninong Rai. Na yung ng finishing touch na yon. I'll never look at something flying over a swimming pool the same way again. Grabe yung... Oh my God. Yes. What a moment. Ang galing. Pero props din has to be given. Well, we've been giving props kanina pa to director Gerald Darrog. Sobrang ballsy ng kanyang choice to make this very gory. Pero yun na nga yung niya eh. It's a body horror / gore. Yun na nga. Gore fest. Pero yun na nga eh. I appreciate na they committed to their premise and turned it up to 11. Hindi lang siya yung parang sasabihin niya na parang, ito, sige ganyan, may ganitong klaseng villain na ang expectation may magiging sobrang gory, sobrang horrifying ng visuals. Usually, pag Filipino horror, parang, hindi ko naman sasabi na nag-chicken out tayo, pero combination siya ng one, meron ibang sensibilities ang Filipinos when it comes to horror, and two, sabihin natin na budgetary limitations. Sige, ito, talagang pinush niya yung, alam niyang envelope pushing, yung kanyang subject matter, itong mukbang. And di lang niya pinush yung envelope, pinunit niya yung envelope altogether.
this is what we're talking about na kapag if you wanna go all in, go all in. Yes. Oh my God, yes. Talaga. Yun. Kasi yung dividends nung pag-go all in will be greater than any praise na anyone can heap onto your work eh. Ito, katulad ba sinabi mo kanina na parang sana naging naging feature Full length. Oo. Kasi, and ito pa, it's amazing na for a 40-45 minute segment or so, ganun, nabigyan niya tayo ng enough character development into almost everybody. Now even though we've spent so little time with them, they feel like real people. Yes. Almost every single one of them. May mga iba na shortchange. Pero yung fact na na-juggle niya yung kanyang impending gore fest. Yes. Plus giving characterization to these target walking. You still rooted for them. Oo. Yung dynamic nila between each other. The couple who are constantly fighting. Yung ganon. May pagka-meta pa nga yun kasi real-life couple sila eh. Si Jane Oineza tsaka si RK Balkaching. Yes. Yan, yes, yan. Nakakatawa kasi may moments na parang alam mo yung talagang ayaw nilang tigilan mag-away pero magpo-pause sila enough just to fight another wave of monsters. Sobrang ganun yung hinahanap ko matagal na parang tongue-in-cheek humor in Philippine horror. Yes. Na horror doesn't necessarily have to mean na dour or parang sobrang niyang depressing panoorin. Although may time and place for those kinds of films. Hindi ko sasabihin na hindi. Pero if you're going to go you have an idea for a horror film na sobrang out there, sobrang fantastic, sobrang out there ng idea mo. Commit to the absurdity. Yan. Commit to the absurdity of your premise. Make it trickle down to your characters kung gaano ka-absurd siya. And let me just add yung tungkol din sa mga villains that they were not given a name or they did not even speak. Para silang yung mga, what do you call this, yung mga robots dun sa Five Nights at Freddy's. They got that treatment. Even the humor. Ng pag-treat sa kanila na they were not shown as evil talaga. And they're just, alam mo yon, they have needs. Parang ganun. They just happen to go about getting their needs in that way. And also, natuwa ako, pero ito, for reference lang, Sige. Kung may WWE reference ka kanina, okay. ako, meron naman akong Supernatural. Okay. The series. Okay. Okay. Go. Kasi meron dong creature, ang pangalan Wendigo. Sa mukbang ba to? This is in relation to mukbang, the monsters. Sige, sorry. Wendigos are parang supernatural creatures na they have an insatiable hunger. Okay. Yon. Okay. So I'll end it at that kasi baka ma-spoil na. Pero may mga Wendigo sa Supernatural and they're also in X-Files. Too. And actually, you mentioned to me earlier na the next episode we're talking about, mamaya, has a bit of an X-Files flair. Okay? Pero, one last thing na point out ko na lang para sa mukbang. May isang moment na natutuwa ako eh. Ito, I hope na hindi magiging spoiler ito sasabihin ko. Pero, yung parang nag-guide doon sa mga monsters, sinabi niya na parang something to the effect of, wait lang, mamaya na lang natin pupuntahan itong mga to. Tapos, yung mga monsters, ready na sila mag-pounce. Tapos itong si Sir, parang siyang, sinisenyasan niya na parang, wait lang. Tapos lahat ng mga monsters parang, okay, sige, wait lang tayo. Parang, yung kanong yung visual sight gags. At saka I never, kahit yung sa pag-aaway pa rin ng couple, parang nagkakaroon sila ng parang they look at each other na parang, is this happening? Yung mga monsters, I never thought I'd see the day na I would see sight gags that smart in Philippine cinema. Diba? Sobrang niyang, oh my God. It's very refreshing talaga. Super. Parang gusto ko siya actually, naisip ko parang gusto ko siyang panoorin na lang ulit para lang dun sa mukbang. Kasi sobrang niyang fun, it's a fun wild ride talaga. I'm definitely gonna watch this again. Kasi gusto ko mapanood ng mga pamangkin ko tong... Ay, oo. Ito, medyo sparse kasi yung tao dun sa sinihan natin kanina. Although medyo lively naman tayo ng konti, yung group natin. Pero gusto kong mapanood tong the whole thing just to see how this plays in a bigger crowd.
Kasi sobrang, lalo na yung mukbang, sobrang crowd-pleasing na itong second episode. Super. One of the best horror films or sige sabihin, short films in recent memory itong mukbang. Definitely one of the top chapters for Actually, me sa anthology ng Shake, Rattle, and Roll. One of the? Hindi na ba siya yung top na? It's up there. It's up there. Yes, that's debatable. Okay, sige. So, hindi pa, surprise pa ba yung letter grade natin para dito sa mukbang? Ikaw, what was your Ikaw naman ngayon, mauna ka. A+. Plus. Wow. So, this I will remember as one of the most fun 2023 movie-going experiences. Itong episode na to, talaga. Ako din, A+. Sobrang niyang perfect. It's a perfect movie. Mini-movie in every way. Talaga. Okay. Sige, baka maging mukbang episode na tong episode natin na ba? How do you do a mukbang on a podcast? On a podcast? Yan na. So, ASMR. ASMR. Okay. Sige. And finally? Alright, let's move on to our last chapter or episode. We have Rage. Rage. Okay. So, what is the log line? So, yung Rage, just quickly, not spoilery, Alright. something falls from the sky and makes people turn into uncontrollable killing machines. And it's up to our band of heroes to try to survive the night amidst these mindless killing monsters. Yan. Okay. So, you go first naman. What did you think of Rage? Well, for me, of course, props to Jane De Leon as Trina. Siya yung ating final girl, so to speak, for this specific story. So, if you guys don't know about the final girl trope, in horror movies, laging may ganun. Laging merong yung natitira na isa. Siya yung bida lagi. And for this one, this is Jane De Leon. I am astounded by the level of physicality, yung talagang raw, if I may say, animality nung kanyang yung performance niya na parang talagang sobrang niyang placed in a very desperate situation. Hindi ko naramdaman yung parang pagpapabebe doon sa acting niya. Like so many of her peers are wont to do or kadalasang pitfall nila in a movie like this or in a whatever series ganyan like this. Well, she portrayed Darna after all. Siya ba yun? Yes. Okay. Please, I apologize. I don't really consume much television, local or international. Sobrang piling-pili lang yung mga series na pinapanood natin. Minsan pa ulit-ulit pa yung mga iba. Pero, I mean, if she was Darna, then I would say na, okay, that tracks na talagang yung kanyang physicality, kaya niyang dalahin yung kanyang performance as the lead of this specific episode, again, titled Rage. It could have suffered from being a half-baked idea Kasi sobrang niyang high concept. Yun nga, may mysterious element that falls from the sky and yun nga, naging parang mindless zombies yung mga tao na papatay na lang ng kung sino-sino. Yes, especially, well, I won't say high concept, maybe for Filipino films. Kasi this has been done. Oo, yeah. Countless of times. Pero mas nakikita natin to sa international, especially American and Korean. Korean, yes. Yun yung parang benchmark Oo. Ito, siguro you may surmise from the comparison I'm going to make. Pero meron siyang elements ng parang Train to Busan, yung action niya, yung intensity. Yes. In terms of characterization, medyo para siyang early seasons Walking Dead. Yung ganon. Especially Jane. She reminded me, sabi ko nga, parang siyang si Michonne. So, parang yung badass girl. Oo, grabe yun. Warrior, diba? Talagang, alam mong, or you bought into the idea na she can really kick
serious ass talaga. Ibang klase. Yung characterizations na sabi ko kanina about yung early seasons Walking Dead. Yes. Oo, yun yung mga celebrated na mga seasons nung show na yun. Pero we have to admit na medyo parang tropey yung pag-deal niya with the characters. Na ito yung si mainit yung ulo. Ito yung si matanda. Ito yung si naive. Yung mga ganon. Ito yung na-meet nila from a place na sinave sila pero Mysterious. Mysterious. Meron ding yung medyo cowardly. It could have been na weakness siya nitong Rage. Pero in my opinion, okay, I feel na it's actually the strength of the script itself and eventually the final product na ganun yung pagkakahandle ng characterization ng mga tao na if it works, 'di ba? Exactly. Na kung hindi mo naman kailangan na magkaroon ng A24-ish characterization na may deep monologue, may deep parang longing look into the distance. Hindi eh. Yeah. These tropes, these characters have been around for decades. Yeah. And they work. If it ain't broke, exactly. Don't fix it. And their characters, these tropes, so to speak, they work in the service of the action, of the horror on screen. And inadapt pa rin nila in Filipino setting. Yun yung pinaka-importante May Filipino element pa din siya. Grounded pa rin siya sa kultura natin, which I appreciate a lot. Sorry, basabi lang natin na yung Rage was directed by Joey De Guzman. Okay, so yung kanyang decision nga to parang put a Filipino spin into these well-worn... The zombie genre tropes. Parang siyang nakakatawa kasi parang silang yung mga characters dun sa, alam mo yung Left 4 Dead na video game, computer game. So, hopefully many of you are familiar with it. Kung alam niyo yung Left 4 Dead, sumasakit na yung likod nyo, tuhod nyo. Okay? Pero hindi naman sila ganun ka-cartoonish. Hindi naman sila caricatures of people. These are still people that you can and will meet every day. Pero, of course, heightened reality siya kasi how about putting these people in a situation like that? And it works. Again. Sige, ikaw muna, before we get to other things that we thought, what I thought about it, what did you think naman, about Rage? Ako, I was very impressed dun sa makeup. Yes. And set design niya. Panalong-panalo. Oo. It was very believable na somewhere in the province, this can happen. Yes. Nandun siya sa mga liblib na lugar. And it came from this parang symbiote parasite organism. Parang ganun. And I bought it kasi, you know me, I watch a lot of X-Files and yung mga sci-fi, mga supernatural series. And this reminds me of a very, very prolific villain or species sa X-Files na multi-season arc siya, yung Black Oil. Okay. Na parasite din siya and may mga pinapasukan sila or pinopossess sila ng mga human host. And they manipulate the behavior of the human that they possess. And parang ganun eh. I think the director and writer of this particular chapter is also a fan. Kasi napakalapit niya dun sa concept na yon na something from the skies or space, tapos nagpunta dito, tapos influenced the behavior and the actions of a human host. It's very sci-fi. Yes. I can see here that yung Rage is credited to writer Trisha May Delis. So I would think na she is also an X-Files fan. It doesn't feel supernatural na shake, rattle, and roll eh. Hindi. It feels like it belongs to parang alien. Parang siyang parang Walking Dead-ish na parang may sci-fi na explanation doon sci-fi/horror. Yun. Yung horror, syempre, yung of course, yung seeing na parang these people are just, killing each other. And there's a very impressive sequence here na parang medyo nag-slow down yung proceedings pero pinakita pa rin yung barbarity ng actions nito mga possessed na mga tao. Sobrang impressive nung na yun. Again, going back to sa sinabi sa mukbang na
if you have a very crazy premise, go all the way. All the way. And another one of these three went all the way dito sa Rage. Talagang pinakita talaga nila. Yes, and also, it didn't feel its length. Hindi. Napaka-propulsive kasi. Sobrang kinetic niya the entire time. So, hindi ako naupo and nag-wonder na, how will this end? Parang ganon. Parang I was so into the action and the story. And yun nga, just like Mukbang, they gave you enough character development para ma-invest ka sa kanila. And how they will end up. Exactly. Isa pa palang na-notice ko din, of course, going back to the Left 4 Dead reference, this chapter felt so much like a video game in the best way possible. Yes. Nag-escalate yung amount of obstacles that they face and even the quality of the obstacles they face. Yes, and the mini boss and the boss. May mga mini boss tapos may final boss doon. Na sobrang sobrang unique. I never thought I'd be so happy to see a chainsaw in Philippine cinema. Talaga. And also, hindi lang yon. Akala mo na yun na yung parang, oh my God, may ganong klaseng villain dito sa horror na Pilipino. Meron pang moment na if you are an Evil Dead fan ni Sam Raimi, okay, you'll know it when you see it. And you will fall to your knees in joy na parang, oh my God, yes, ginawa nila yon. Woo! Hay, sarap. Talagang ang ganda nung, ito, blanket statement to for all, including yung glitch. Okay? Well, let's not, wag naman natin i-chapuela si glitch. Sabi ko nga sa'yo it was very old school. Yun, old school yung sensibilities niya. Pero, siguro, ang nakaka-hearten talaga, and I've been saying this since August, since Cinemalaya, na nag-grow and nag-evolve yung ating mga Filipino filmmakers and screenwriters. Yeah. Of course, hindi natin mawawala yung mga built for the masses na mass-produced movies. Okay? That's a reality of life. Pero, ang natutuwa ako, nag-i-even out na yung ratio nung talagang well-made, well-funded na mga gawa. Well-conceptualized. Well-conceptualized, like A Very Good Girl. Yun. Well fleshed out. Talagang ang ganda ng pagkakasulat at pagkakadirect at pagkakaarte. Of course, yung Cinemalaya is an elevated stage. So, expected mo na maganda talaga yun. Pero yung getting this kinds of work, we haven't had a chance to talk about this sa pod, pero just real quick, we also watched yung Roderick Paulate and Maricel Soriano In His Mother's Eyes. Yung vehicle nila latest, which is, again, In His Mother's Eyes. Yun naman, sobrang niyang throwback to the Golden Age of Drama. Oo, yung mga talagang pinagharian ni Maricel. Yes, ni Sharon. Vilma Santos. Tas yung mga leading man, sila Edu, sila Christopher De Leon. Very theatrical yung mga performances and very iba yung touch nila yung mga walang magbabagong taon, walang magbabago din sa bahay ito. Wag mo akong materi-teri. Yung ganun na parang we have these filmmakers. Ito sa yung In His Mother's Eyes, directed by F.M. Reyes. F.M. Reyes. The future looks very bright for Philippine cinema. Talaga. Yeah, this makes me so excited for MMFF. Yun. So, quick segue lang tayo. Pero before we leave the Shake, Rattle, and Roll films behind, what did you think? Final thoughts and letter grade for Rage? Rage for me is A-. Okay. Bakit A- for you? Just because bitin siya. Well, And I feel I could learn more about what will happen to them, what happened after. We just got parang a news report soundbite. So parang after all that propulsive and kinetic na action, bigla na lang siyang naputo na standstill and then a news soundbite. Actually, parang nga siya yung ending ng Train to Busan Na ganun siya ka after nung all the craziness of the past 2 hours. Biglang sudden halt. Oo, pero hindi siya to the detriment of the film, in my opinion. More siya na parang, okay, so, hindi naman pwedeng sa isang masamang pangyayari, laging
mga big events lang yung focus. May mga quieter moments of introspection na nangyayari. So yung final, sabihin natin 3 minutes nitong Rage was a much needed denouement or epilogue ba of the craziness that preceded it. And sa akin naman, I'll give it siguro A minus din. Sige, we'll give it an A minus because sobrang na-amaze ako na we are finally able to put out something na kasing level ng mga fantastic zombie horror movies ng kahit sabihin South Korea, ganon. Yes. Yung ganong quality. I did say that. Oo, I sabi told sa akin you yan. that na Oo. parang wow, ang pakiramdam niya para siyang yung mga Korean zombie films, di Yun, ba? Or ganun. series. And kaya ako nagdadak ng point siguro kasi parang katulad ng mukbang I would have wanted to live in this world a bit more. A bit Kung longer, yung yeah. mukbang, maganda siyang feature film kasi contained yung kanyang kwento. Ito siguro sana naging series. Yes, Oo. I would watch a series. Siguro kahit sabihin natin this. 6-episode series. Ganon. Oo. Ang ganda niya eh. Tapos pwede mo pa siyang gawa ng Fear the Walking Dead. Oo, gumawa kayo ng Rage Universe. Yun, ganun. Walang problema. it has a lot of potential. Talaga. Yung sinabi mo kanina na if ganito kaganda yung mga lumalabas, now, paano pa kaya yung MMFF? Kasi, I'll do a bit of research to confirm this, pero offhand knowledge ko is, I thought na itong Shake, Rattle, and Roll Extreme, at saka yung aforementioned In His Mother's Eyes, were entries, supposedly, for the MMFF this year. At saka historically, yung mga Shake, Rattle, and Roll films are always, MMFF. or ilang beses na siguro, Oo. part siya ng lineup ng MMFF. Ano yan eh? So, Christmas movie yan eh. it's just surprising na comeback niya after 9 years, hindi siya naisama. Kaya nga. Pero para siyang mainstay sa MMFF eh. Diba? And ako sa akin, kung ano to sa MMFF, kung hindi to first, second best picture to. Talaga. Or best special effects. Oo, yung mga ganun. And makeup Cinematography. and sound design. Oo. Pero yun na nga, sasabi mo kanina, na parang, Ay, yun pala, isa pang natutuwa ako, yung parang yung mga background actors, kudos to them. sa Rage. Oo, kasi ang galing nila. Panalo. Alam mo yung parang hive mind nila. Oo. Parang reminded me of The Last of Us. Yun din. Parang ganun din yung feels niya. Diba? Tama. Oo. Diba? Kaya nga talaga dapat naging series nga talaga siya. Oo. Not like a series. Sayang. Oo. And yun na nga, kung ganito kaganda yung mga Filipino films now, paano pa kaya yung MMFF? Yung, ang dami ko mga excited ako doon. Ako yung Malyari. Yes. Oo. Starring Piolo Pascual. Yung Gumburza. Mhm. At saka yung Becky and Badette. Yes. Yeah, actually, excited din ako doon. Ano pa ba? Penduko, of course. Of Who can course, forget? Penduko. Among the many entries, if I'm not mistaken, 8 ba? Yung films this 10. year? 10 films. And you all can be sure na we will do something like the Cinemalaya thing na ginawa namin for all 10 of that. Pero siguro wag naman natin na yung 3 sa isang araw. Medyo space out naman natin siguro. Let's see. Mga 2 sa isang araw naman siguro. Yeah. Mga ganun. Pero Anyway, any Last final thoughts about Shake, Rattle, and Roll Extreme? Ikaw, final thoughts mo. they went extreme and I'm so happy they did. This movie made me so happy. Talaga. As in, Epic comeback. ang laki ng ngiti ko nung palabas tayo ng sinihan. Kasi Napatayo ka pa nga, di ba? yung moment na yun talagang I'll never forget that for the rest of my film-loving life. Na yung sobrang grabe yung juxtaposition nung abject horror and then yung absurd humor na bigla niyang in-inject dun sa moment na yun. It's one of the top 10 movie moments of this year. Yes. Local or international. Yeah, it's up there. Talaga, it's up there. By the way, Cine Geeks, we will be doing an episode of the best and worst of 2023. Oo. So watch out for that. Yes. Okay.
Alright. Sige. So that is it for Shake, Rattle, and Roll Extreme. Extreme. If you've seen the film, please share with us what you thought about it. Comment it on our social media. We are on Facebook, Instagram, and Threads at CineGeeksPod. Also, please set your players to automatically download our new episodes so you don't miss out on our fun CineGeek conversations. Yes, and please, while you're at it, please leave us a 5-star review on Spotify, Apple Podcasts, and a thumbs up on YouTube if you absolutely enjoyed this episode. For my co-host Troy, this has been Angela. Thank you for listening to the CineGeeks podcast, where movies, TV, and all things geek collide.